Welcome back to my channel. Eto agad-agad dito tayo sa ating topic. Bagsak na nga ba ang Team Guwapa at si Viancy mukhang pinabayaan na nila? Dahil nga ba sa sinira nito ang plano, ang matinding plano. So ano nga ba ang katotohanan? Sa pagkakataong ito, talagang matindi ang kaganapan. Hindi natin inaasahan na ito pala yung kahihinatnan. Lalo pa at lumapit sa Raffy Tulfo in action. So maraming reactors ang sumali, ang nagbigay ng kanilang mga saloobin ng kanilang pananaw. At yung ibang reactors ay below the belt na ang kanilang sinasabi. Nasaan po yung tagapagtanggol ni Viancy? Yung talagang nagsasabing ipinagtatanggol lang daw po si Viancy. Pero ngayon ay wala na. Ang dami pong napapanood tayo na reactors na grabe yung kanilang reactions. Di bali kung simple lamang, pero iba na magsalita. So, sa pagkakataong ito, saksihan natin ano po ang panayam at para tayo mabigyan ng linaw, panoorin po muna natin ito. Ito yung pinakamatindi. Kumbaga, iba na. Wala kontrol. Kung sana nasa kalingap, makokontrol at mapoproteksyonan. Pero mas pinili, talaga, na ipatulpo na lamang si Kuya Bal dahil malaki daw ang channel na yun, ang sikat, at marami ang manonood. Ayan na nga po. Napanood buong mundo. At doon sa comment section, durog na durog inatake ng mga basher. So, ayaw na. Alam niyo, sa totoo lang, nakalive pa si Kalinga Prab nung mga nakaraan. Parang ayaw pa niya na pa-reactionan. Nakikiusap din si Kalinga Edo. Ito paglilinaw, nananawagan si Kalinga Edo sa kanyang live para nag-reach out sa ibang reactor. Paglilinaw po, iba ang laban ni Kalinga Edo sa laban ni Kuya Ba. Kaya mo pakiusapan ang lahat, pero hindi ko alam kung susundin ka. Makakapagsalita ka na makahingi ka ng pakiusap. Ang tanong, susundin ka. Sabi ko nga, iba yung laban mo. Iba yung laban ni Kuya Bal. Kung may mga reactor man na nag-reaction, hindi highlight yung topic, yung sa problema ng kay Edo. May mga nag-reaction bilang pagsuporta at magdepensa dito kay Kuya Bal. Kaya ano man yung pakiusap ni Edo, malabo na makikinig ang mga reactor. Dahil lumabas nga na doon, may nagpunta daw doon sa pamilya at kinausap. Napunta yata sila Edo. At okay na daw, sabi ni Mang Iking, ay tinatawag na si Edo na boss. Sabi ni Mang Iking, nakikiusap na daw si Boss Edo kung bakit daw hindi raw pinakikinggan. At sabi po ni Mang Iking, ang mga reaktor doon daw mag-reaction na lang sa Senado. Bakit? Bakit? Bakit Mang Iking? At itutulak mga reaktor sa Senado? Hindi. Kahit ako, hindi ako pupunta sa Senado. Ikaw, reaction ako. Ito na, tumitindi na. Sabi ko nga, kung sana ikaw mas pinili mo ang mga taong nakatulong sa iyo, si Kalinga Prab, makokontrol ang lahat. Mapapagbawalan ang lahat ng reaktor na lahat ng mga reaktor na nandito sa Kalingap na wag reaksyonan itong si Ining. Sa ngayon, wala nang kontrol. Wala na. Dahil pinakawalan na, hindi ko nabala ang mga reaktor. So, paano ang magiging sistema? Nasaan yung mga defender? Wala akong nakikita. Kagaya nito ni Dr. Lab na nagdidepensa na sumasalungat sa mga bumabalahura. Wala na. Kagaya halimbawa, itong si Kaysa Barana, medyo sa aminin natin sa hindi. Talagang below the belt. Naandun, para may narinig ako na binimbang. Teka, hindi ko alam yun. Kagigising ko lang, nabasa ko lang sa group chat. Medyo may narinig din ako mga burikat o wasak na. Teka. Siguro panoorin nyo na lang para alam ninyo na sa ganoon, alam ninyo nagaganap. Hindi sa pinopromote ko, pero mas mainam, puntahan nyo kay Birana Live Studio TV para alam niyo kung ano yung mga sinasabi. Hindi sa pinapromote ko. Yun yung dapat kasuhan. Yung mga ganun, nagbibilaw the belt. Pasensya na kay Birana TV. Hindi ko sinabi kasuhan ka. Ang ibig ko sabihin, bakit yung isang taong inamin mo, pinangalandakan mo hanggang kay Raffy Tulfo na minahal mo, na pamahal ka sa kanya, naging sweet ka, dami kayong mga memories na masyado sweet. Off cam, mga behind the scene, ngayon pagsisigawan mo na manyak, nag-enjoy ka nga, mga sweet nyo, ang sweet nyo behind the scene. Ngayon, nagalit ka, so hindi malaman. Yun ang kakasuhan. Marami ang mas matindi below the belt. Nasaan na ang poki ng ina? Mukhang poki ng ina. Nasaan na mukhang poki ng ina? Nakalandakan na di umano siya ang tagapagtanggol. At saka yung isang manas na pulang uod, binabalahura na. Bakit hindi nyo ipagtanggol?
Bakit hindi ninyo idepensa at tutok na tutok sa di umano proyekto niya pagpapatayo ng simbahan na panay-paninig sa mga sponsor na wala pang pasweldo at kulang pa ang pambili ng kahoy at may utang pa na 2,000 hindi pa nababayaran? Ha? Sagupain nyo, salubungin nyo ang mga nagbibilaw na reaktor dito sa Dalaga. Ha? Ipagtanggol nyo, Dalaga, ikaw! Maganda rito, sana ma-PM ako ni ano eh. Para higit nyo makilala si Dr. Lab, kung sino si Dr. Lab, ibibigay ko ang link ng video doon kay Pastor AR 3 years ago. Nandun sa YouTube channel ni Pastor AR. Kalkalin nyo 3 years ago ang video at doon nakikilala nyo ng husto. Nakikilala nyo ng lubusan. Search nyo Pastor AR, Kalingap. Pastor AR, basta ilagay nyo Kalingap. 3 years ago, nakikilala nyo kung sino si Dr. Lab. So ngayon, ito na. Dahil below the belt ang pag-atake kay Beyonce ng ilang reaktor, bakit hindi ninyo sagupain? Ha? Magiking at pulang uod na kayo ang pinagmula ng lahat ng kaguluhan. Pukang ilan ninyo. Ha? Lahat ng mga sponsor na nasa likod ni Beyonce. Lahat. Ayan, ano nakikita ninyo lahat? Ayan, ano nakikita ninyo? Kung sino man yung nasa likod niyan, ito ang resulta. Ito ang nangyari. Hindi nyo pinag-isipang mabuti kung kakayanin nyo ba ang lahat ng libo-libong basher na aatake. Hindi nyo yan pinag-isipang mabuti. Noon pa man, marami na ang gustong magpabagsak sa Kalingap. Nananatili na ang Kalingap ay Kalingap. Normal, natural. May basher at may antay ang Kalingap. May antay na nag-reaksyon sa Kalingap. Pero napatibag, hindi. Ngayon pa, lalo lang ninyong pinasikat ang Kalingap at lalo lang nabigyan ng mga pangkabuhayan ang mga reaktor. Ipagtanggol ninyo na kayo ang mga nasa likod. Nakaguluhan ito. Nangunguna, Mangiking at si Pulang Uod. Lumabas kayo at ipagtanggol ninyo. Ha? Huwag nyo tutukan. Huwag nyo tutukan iyang mga di umano kuno simbahan. At ngayon, kamakailan lamang ilang mga remittals ang inyong pinuntahan para mag-claim ng pera na padala ng mga sponsor. Bakit ngayon? Panay ang problema. Panay ang parinig na di umano wala pa pasweldo. Nito bigay hindi mabigat ang mga trabahador ang gumagawa sa simbahan. Ha? Tutuloy natin yan. Itatapik natin yan. Ngayon, ito na. Kailan matatapos? So ayan guys, salamat kay Madam Bopil, maayos niyang pinaliwanag ang mga pahayag niya, at sa pagkakataong ito talagang malinaw na kung nung una pa lamang nakinig sila kay Kalinga Prab, maayos sana, at kung nung una pa lamang ay dinaan nila sa barangay, at kung hindi sila nakinig sa solsol ng ibang tao, hindi ganito yung kahihinatnan. Ayaw nilang mabash, ayaw nila na pag-usapan, ayaw nilang mathumbnail, ayaw nila na kung ano-ano, pero ang nangyari po ay mas lalong lumala, mas lalo pa yung binibigay na reaksyon ng ibang mga reactors, matindi yung binibigay nilang reactions. So talagang kawawa dito si Beyonce, guys, hindi nila naisip na mas malaki yung mawawala sa kanila, mas malaki yung nangyaring kaguluhan dahil hindi halip na sa community lamang ng Kalingap, ang nangyari po ay buong sambayan ng Pilipino ang nagsasalita na, ang nagbibigay na ng opinyon sa ganitong usapin dahil dumaan po sila sa Rapid Tulfo in Actions. At syempre ito ay magiging content ng Rapid Tulfo in Actions yung part 3 na, guys, dahil yun ay harapan na sa barangay. So, nakakalungkot man na kung talagang nakinig sila kay Kalinga Prab, okay na sana ang lahat. Kapayapaan ang inisip pero lumala. So, marami pang kaganapan na dapat nating abangan at sana dumating ang panahon, maging okay ang lahat. At maging panatag at patuloy pa tayong umasa na magiging maayos nga po. So hanggang dito na lamang muna. See you po sa next video. Bye-bye!